Noong unang panahon, hiniling ng isang hari sa kanyang mga tauhan na maglagay ng malaking bato sa gitna ng kalsada. Dinala ng hari ang kanyang mga anak sa pinakamataas na tore ng palasyo para makita nila kung may dadaan ba at susubukang ilipat ang bato. Una, nakita ng hari at ang kanyang mga anak ang ilang mayayamang lalaki na naglalakbay sa daan. Nang makita nila ang malaking bato na nakaharang sa kanilang daraanan, galit na galit sila. Anong klaseng hari ang hinahayahang maharangan ang kanyang kalsada ng batong ganong kalaki? Reklamo nila, hindi nila sinubukang ilipat ang malaking bato at sa halip ay naglakad pabalik upang humanap ng ibang daan. Sumunod, isang grupo ng mga monghe ang naglalakad sa kalsada. Nakita rin nila ang higanteng bato, ngunit wala silang ginawa para ilipat ito. Katulad ng mga mayayamang lalaki, naglakad sila pabalik para humanap ng ibang paraan. Pagkaalis ng mga monghe, isang kabalyero nakasakay sa kanyang kabayo ang naglalakbay sa kalsada. Nakita niya ang malaking bato sa kalsada at nang badalig bumalik ito upang humanap ng ibang daanan, sapagkat gusto niyang balitaan ng hari tungkol sa malaking batong nakaharang sa kalsada. Lubog na ang araw, ngunit ang malaking bato ay nasa gitna pa rin ng kalsada. Walang nagtangkang ilayo ito sa daan, sa halip ay lumiko na lamang sila upang maghanap ng ibang daanan. Sa wakas, isang mahirap na magsasaka ang naglakad sa kalsada. Pagod na siya sa pagtatrabaho sa araruhan, ngunit nang makita niya ang malaking bato sa kalsada, nagpasya siyang gumawa ng isang mabuting asal. Kahit pagod na siya, itinulat na magsasaka ang malaking bato sa daan upang hindi na ito maharangan. Nang igulong niya ang malaking bato, nakita niya ang isang bagay na kumikinang sa dumi. Mayroong maliit na supot na naglalaman ng mga ginto at diamante. Dahil sa kanyang kaputihan, ang magsasaka ay ginantimpalaan. Sa wakas, ang hari ay nagsalita sa kanyang mga anak. Ang mga balakid sa ating landas ay hindi naroon upang iwasan natin ito. Sa halip, ang mga balakid ay ang ating landas. Kung tayo ay matapang na harapin ang mga ito, tayo ay magtatagumpay. Nakakaantig naman ang kwentong iyon, Ate Roan. Nagustuhan niyo ba mga bata? Tignan natin kung naalala mo pa ang mga detalye ng kwento. Ano ang ginamit ng hari para harangan ng daan? Kung sinagot mo ang malaking bato, tama ka! Subukan natin ang isa pang tanong. Sino ang nagreklamo tungkol sa malaking bato sa daan? Kung sinagot mo ang mga mayaman, tama ka! Sino ang dumaan sa kalsada pagkatapos ng mga mayayamang lalaki? Kung sinagot mo ang mga monghe, tama ka! Ang galing! Narito ang huling tanong. Sino ang nagtanggal ng malaking bato sa daan? Kung sinagot mo ang magsasaka, tama ka! Napakagaling mo! Bago kami umalis, narito ang moral ng kwento. Tulad ng sinabi ng hari, Kung tayo ay matapang na harapin ang mga hadlang sa ating buhay, tayo ay magtatagumpay. iyan ang lahat ng oras na mayroon tayo ngayon. Salamat sa panonood!